Makulimlim na araw uli sa inyong lahat mga kamatyas. Meron na naman pong bumabaybay-baybay na bagyo dito sa Pilipinas. Nako, talagang sunod-sunod. Favorite talaga ang bansa natin. Pero ganun pa man, tuloy pa rin tayo hindi maaawat ang pag-a-analyze ni Coach. Lalo na dito sa ongoing na lumalagablab na Fish Random Tournament. Nakaharap na ni Wesley ang pinakamatindi niyang dapat makaharap dito. Si Fabiano Caruana, ang fresh US champion sa chess. Pero pag Fish Random, 960, iba raw si Wesley. Yan ang pag-aaralan natin at mamaya pakita ko sa inyo ang standing after day 2. Ang ginawa ni Fabiano, nag-F4. Aba, birds opening sa chess yan ah. D5 si Wesley, binad mo ban kagad mga kamatyas. Grabe naman, first move, bad move. Ang gusto ng computer ay simpleng E6 lamang para yung mga diagonals ay mabuhay ang developments ng queen at ng bishop. Okay. D5, Knight F3, E6, Knight F2, Knight G6, atake sa pawn at sinuportahan. Kakaiba opening ni Fabiano, no? Ginising niya kagad yung knights, oh. Knight F6, aba, ginaya din ni Wesley. Bishop B5, ayan po ang matindi mga kamatyas. Mabigat na positional understanding to. Pinorovoke talaga. Nagpa-tempo. Sabay Bishop D3 lang. Ano kaibahan, ano? Bakit parang pina-plus move si Wesley? O mamaya, tignan natin, no? Bishop D6, Queen E2 develop, C5. Ayan. Okay, parang French defense structure na to. At itong C5, hindi biro yan, mag-C4 yan. Kaya pinigilan kagad ni Fabi, nag-B3 para walang C4. At the same time, ay yung bishop ay gumanda ang control lalo na sa E5 square. Nag-Queen C7, ayun, triple para hindi makalundag ang knight. Nag-castle kingside. Okay, at nilagyan ng bad move. Teka muna mga kamatyas, ano? O ganito po. Ididikit ko yung king ko dyan, tapos aayos sa structure ng real chess castling kingside. Okay? O, pero ang gusto ng computer ay F5 na kagad. Kaya nilagyan niya ng bad move yung castling eh. O, sige, tingnan natin. B6. Bishop B5, ay kakulit ng bishop dyan, pabalik-balik dyan ah. Bishop C6 sinangga na at kinapture. Knight E5, okay, nakapasok ang knight. Takes, Knight D7 at nag-Queen H5. Para sapat ang depensa, may atake pa sa H7. Nag-D4, Knight G4, depensa sa E5, capture, and Knight takes E3. Yun nga lang mga kamatyas, talagang kitang-kita lamang dito si Fabi, no? Kasi yung pawn sa F7, weak, under attack, tapos ang isa pa sa mabigat dito, yung D6 square, napakahina. Naku, malulundagan ng knight dyan, malaking problema ito sa pwesto ni Wesley. Malaking problema. Nag-castle, ayun, oo nga, no? Oo nga pala, no? Oh, pag-castling, ang ganda kagad. Sumulid kagad, good move. At nag-Rook F3. Idea po ng Rook F3 ay mag-Rook H3. May timing to attack the H7. At yung tore ilalagay sa F1 para battery. Galing ng mga plano ni Fabi. Lakas. Nag-Queen E4, pumasok si Wesley. Nag-Knight G4. Knight G4. Teka muna. Bitin ang pawn sa C2. Kasi ito pong Queen E4, at the same time, meron ding plano kasing mag-Queen H4 eh. Para hulihin na, i-exchange na yung Queen. Alam niyo naman si Wesley, malakas sa pag wala na yung Queen, malakas na talaga yan eh. O pero pinigilan ni Fabi, kinomplicate niya eh. At talagang kinagat ni Wesley ang isang pawn na sacrifice. Bad move. Dapat daw po ay, ayun. Sa computer analysis naman, tama naman yung Queen takes C2. Bakit nilagyan niya ng bad move? Nag-Rook BF1, Rook A o Rook BD8. Ayun, dapat yung isa pala, Rook FD8. Ha? Bakit dyan? Unang-una, iiwan yung pawn sa F7. Siyempre, annoying yan, di ba? Grabe. O, equal eh. O, pero teka muna mga kamatyas, no? So, dito tayo sa nangyari. Rook BD8. Bad move. Naku, ang lakas mga kamatyas. Rook H3, what a strong move by Fabiano. Oo nga, ang lakas oh. At nag-Knight G takes E5 at desperate move na.
One piece down niya kung tutuusin eh. Dumesperate, takpo. Teka muna mga kamatsas, ano? Atin munang isa-isahin. Kasi pag capture dito, ang dami eh. Oh. May knight, may bishop. So dito talagang parang wala. Isinuko na ni Wesley yung isang pyesa niya. Para lang madepensahan niya yung pawn sa h7. Pero teka muna mga kamatsas. Wala bang ibang solution? Atin munang himay-mayin. What if mag h6? Ito po gagawin. May knight takes h6. G takes, queen takes, threatening mate sa h7. Pag umalis ang knight, hindi pwede, threatening mate sa h8. Knight h4 na lang ang binigay ditong continuation. Rook takes h4 and f6. Para pag chumek doon, may tatakbuhan sa f7. Pero may rook g4 check, king f7, and another strong move. Rook takes f6, knight takes f6, queen takes f6, king e8, queen takes e6, matchas. Hanip. May pamatchas na pala doon. Hindi nasilip ni Wesley yung ganun, ano? Kaya pala bad move yun. O mamaya po, balikan natin. What if rook fd8? Ano kaibahan? Tingnan natin mamaya. Knight g takes e5 at dito mga kamatsas, mayroong brilliant move na itinira si Fabiano. Talagang hindi kapansin-pansin talaga yung tira na yun. Grabe. Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat mga kamatsas. Congrats sa nakakita ng simple D3. D3 lang pala. Para ma-block yung queen na sumusuporta sa h7, may threatening matchas pa rin. At dito, nag-f6 na lang. Kasi po, hindi nga maitira-tira yun dahil hahatawan lang lagi ng capture eh. Sacrifice eh, nag-f6 na lang. Give up si Wesley. Sige, kunin mo yung h7 ko, tatakbo na lang ako. O pero napaka-timplado pa rin, timplado. Grabe, napaka-precise talaga oh. Takes and queen takes h7, nag-resign po dito si Wesley. Bakit? Pag nag-king f7, hahatawan ng knight takes e5 check, king e7, queen takes g7 check, king e8 o lagay natin dito sa d6, may knight c4 check, king c6, queen takes a7, pero wala na rin. Ito pa yung threat o queen takes b6. Fatal na mga kamatsas. Totally hopeless sa position ni Wesley. Grabe naman talaga mga bitaw ni Fabiano. Ano? Yung momentum na dala-dala niya sa pagiging champion niya sa chess, dala-dala niya pa rin sa Fischer Random. Grabe. Balikan po natin yung bad move ni Wesley na after rook f1, gumanon, di ba? Ito raw ang tira. At tingnan nyo evaluation bar. Equal. Grabe, no? Halimbawa kung capturein yung F7, saka sasalubungin ng ganon. Naku po, grabe kahirap makita. Grabe. Supercomputer na yung tira niya, no? Para makita yan. Hindi na makikita yan. Idea po kasi pag kumapture doon, may capture doon, pakita ko na, o, talo pa eh. Talo pa puti pag nagkamali. O, may queen d1. Angat dyan. Ay, nako, may rook f8 check. Pag pumunta dyan, may queen e1 check. Nako, matikambing pa. Diba? Grabe pala yung lakas ng birada doon. Sobra pala yun. Kaya ang binigay na continuation, ang gulo pa rin. O, knight f6 pa rin. Hindi pwedeng capturein ng pawn kasi may queen takes h7 mate. At ang binigay po ay king takes rook. Knight takes d7. Tapos balik ulit. Tapos knight takes b8, rook takes b8, and queen g4 to threat the e6. Grabe, parang napakasimple lang, no? O pero grabe, after rook e8, slightly better for black. Grabe ka mamaw nung parang walang makakagawa nitong tira na to, mga kamatsas. Rook fd8, oh. Nakaka-tempt capturein yung f7, parang walang makagawa niyan. Hanip na tira yan, grabe. Ganyan lang? Kung may nakikita pa kayo mga kamatsas, lapag nyo lang po sa comment section below. At ngayon ay silipin natin ang day 2 standing nila. Ayun, nangunguna si Fabiano Caruana sa score na 5 points. Hikaru Nakamura, 4.5 points. Sam Sevian, 3.5 points. Garry Kasparov, ganun din. Wesley So, 3 points. Sayang si Wesley, no? Natalo kasi. O, Grigory Oparin,
Nasundan pa po no yung round number 6 na talo uli si Wesley kay Gregory Oparin kaya lumagpak yung score niya eh. O pero tingnan natin sana makabawi pa, humarurot sana siya ng panalo. At ayan ang pagkakasunod-sunod. Grabe si Fabiano Caruana mukhang lalahatin ang champion ngayong taon na to ah. Grabe si Fabiano talaga, ibang klase lakas niya talaga. Matindi talaga. Okay, at abang po tayo sa magiging final day result. At malaman natin kung sino ang magcha-champion ngayon. Si Nakamura, nakahamba pa yan, no? Hindi pa nakakasiguro si Caruana dyan. Pwedeng umungos pa dyan si Nakamura. Di ba? Malakas si Nakamura din sa kanya-kanyang diskarte rin eh. Talented din talaga yan. So, yan po, abangan natin. Kung kayo po may mga tanong, komento sa ating na-analyze na pag-aralan, lapag nyo lang po sa comment section below. At bago magtapos, shoutout muna kay Carlo Magno Guadalupe. Ayan, hindi kami natuloy ng training kanina kasi nawalan kami ng internet. At reschedule po kami. Shoutout na lang, Sir Guadalupe. Kita-kits. Maraming salamat mga kamatyas. See you sa day 3, final day.